Hello at welcome back. This is Mr. Miken at ngayon na inirelease na ang official chapter ng JJK 217 ay mas maiintindihan na natin ang mga info sa mga nangyari sa nakaraang spoiler review natin kasi medyo inaccurate ang raw translation sa leaks na lumabas. Kaya i-review na natin ang chapter 217 and you might also consider to follow or subscribe sa channel or page natin upang palagi kayong maging updated sa mga latest nating videos. Maraming salamat. Kaya without any further ado, simulan na natin. もう喧嘩しないって言ったよね。保護者面すんな。 Sa nakaraang chapter nga ay nalaman natin kung gaano kalakas si Sukuna nung nagawa niyang mapaslang si Shigure in just a few seconds lamang. At during din sa chapter na yan ay nakita nating dumating na rin si Yuruzu upang harapin si Sukuna. Kaya naman sa pagpapatuloy sa unang eksena ng chapter ay makikitang nasa loob ngayon ng stadium si Sukuna at Yuruzu. Dito nagsasalita si Yuruzu na wikang bakit ayaw daw ni Sukuna ibalik ang kanyang original na appearance. Na sa ngayon ay mas may control naman raw itong si Sukuna sa katawan ng kanyang vessel. Sagot naman ni Sukuna na wikang tungkol naman daw dyan magkaparehas lang naman daw sila ng sitwasyon ngayon ni Yuruzu. Napangiti namang sagot ni Yuruzu na tama daw si Sukuna na magkaparehas daw sila ng idea kasi mas convenient daw na i-maintain ang ganitong appearance for the future circumstances. Natanong naman ni Sukuna ng future circumstances. Inaakala mo bang may future circumstances pa? Which means inaakala ba raw ni Yuruzu makakasurvive siya sa labanan nila ngayon? Kaya na may matapos niyan, sana pansin natin kanina na parang may shadow sa likuran ni Yuruzu ay dito'y ginamit niya pala ito bilang pang-atake at mabilis niyang direktang inatake si Sukuna na kaagad namang naiwasan nito. Matapos yan ay mabilis namang kumilos si Yuruzu at nagmaneuver sa kanyang parang shadow upang makalapit kay Sukuna. At dito ay nagpakawala siya ng mga sipa na pasimple lamang na pinabablock ni Sukuna. Na maya-maya pa ay bumawi naman si Sukuna dito ng isang sipa. Ngunit makikitang parang nadepensahan naman ito ni Yuruzu gamit ang parang weird dark figure na may square shape at kitang-kita pa nga dyan ang bakas ng sipa ni Sukuna. Napangiti naman si Sukuna dito. Wika naman ni Yuruzu na sabing nandoon din daw si Angel, diba? Pero di raw napansin ni Angel ang presensya ni Sukuna noon. Pero sa parte naman daw niya ay napansin kaagad niya itong si Sukuna. Gusto ba raw ni Sukunang malaman kung bakit? Tugon naman ni Sukuna na slightly ay naaanoy na wikang tigilan na raw ni Yuruzu mag-expect ng sagot sa kanyang mga tanong dahil si Yuruzu lang naman ang palagi raw nagsasalita dito. Kaya sagot naman ni Yuruzu habang nakangiti na wikang kaya raw napansin niya kaagad itong si Sukuna ay dahil daw man sa pag-ibig na ang batas raw at puot na nasilang raw mula sa kanila ay di raw makakapantay sa kapangyarihan ng pag-ibig. At dagdag pa niyang sabi kay Sukuna na wikang gusto raw niyang siya raw ang makakapatay kay Sukuna at gusto niya ring si Sukuna rin daw ang makakapatay sa kanya. Nasabi pa nga niyang kung sakali man raw matalo niyang buhay itong si Sukuna, ano ba raw ang gustong ibigay ni Sukuna sa kanya? Sagot naman ni Sukuna ng lahat-lahat. Dahil bagamat imposible daw siyang matalo dito, pero dahil para sa kanya ay magkaparehas lang naman daw ang pagkatalo sa pagkamatay, ay malaya raw si Yuruzong gawin ang kahit ano sa kanyang bangkay. Na nang masabi yan ni Sukuna ay biglang nag-blush itong si Yuruzu na sabing, kung ganun, ayos lang ba kung magpapakasal tayo pagkatapos nito? Nasagot naman ni Sukunang gawin mo kung anong gusto mo. At dahil dyan ay kina-excite naman yan ang gusto ni Yuruzu na pasigaw na wikang pangako yan na isa na itong binding vow. Ako nang iyong magiging asawa at bawal raw ang mga concubines. Wika nitong si Yuruzu. At sabi pa nga niya ditong wawasak daw sila ng mga at least 3 village as a celebration sa kanilang kasal. So yan mga kaibigan, alam na natin kung saan ito patungo dahil sa binding vow na yan. Ay masasabi kong it's clear na tsak na merededs talaga si Yuruzu sa darating na mga chapters. Nonetheless, maganda rin na makikita natin ang full power ni Yuruzu. Dahil it seems na parang nire-respeto pa rin siya ni Sukuna dito the way ito nakikipag-interact kay Yuruzu. Matapos niyan mga kaibigan ay sa sumunod na panel ay makita ang mga scenarios na iniisip ngayon ni Yuruzu kung sakali mang magpapakasal na sila. At for entertainment daw ay puputulin daw nila ang ulo ng pinakagwapong lalaki sa 3 village na kanilang wawasakin at ihahang daw nila ang mga ulong to sabay magsusulat ng haiku o tula habang pagmamasdan daw nila itong maagnas. So napaka-psychopath o napaka-psychotic talaga ni Yuruzu. Ibang level ng pagka-psycho. Ayon pa sa kanyang imahinasyon dito na nasa na ba raw si Uraume na na-incarnate na rin ba daw itong si Uraume dahil si Uraume daw ang kanilang parang chef na magpe-prepare sa pagluto ng paborito nilang pagkain na isang monkey brain pottage. So it appears na incarnated sorcerer din pala itong si Uraume kaya lang mas maaga ata siyang na-incarnate kumpara sa iba. Matapos dyan ay dito ay makitang nahahype ng gusto itong si Yuruzu sa mga senaryong iniisip niya pag ikakasal na sila ni Sukuna. Maya-maya pa dito na nagsamon si Sukuna ng Divine Dog at kakaibang Divine
Divine Dog ni Sukuna dito kaysa sa kay Megumi dahil parang isang uri ito na napakaraming shadows of Divine Dog na ngayon papaatake na kay Yuruzu. Kaya nang makita ito ni Yuruzu ay kaagad niyang direktang kinounter ito dahil na gumawa ito ng pagsabog sa parte ng kanilang kinatatayuan. Matapos niyan ay sabay silang tumalon sa pagsabog na yun at habang nasa ere sila ay makikita na nagpo-form na ang Divine Dog into one Divine Dog na nakaprotekta kay Sukuna at maya-maya pa ay kaagad naman itong inatake si Yuruzu. Subalit mabilis naman itong iwasan ni Yuruzu habang sinusundan naman siya dito ni Sukuna. Kaya na may si Yuruzu naman ang umatake dito kay Sukuna at may kitang unti-unting natatabunan at napapalibutan si Sukuna ng mga black form of attacks ni Yuruzu. At tapos niya ay habang inaatake niya si Sukuna ay sinubukan niya ring i-trap ito. Subalit nang binuksan niya ang parang trap niya para kay Sukuna ay nakita niyang wala pala si Sukuna sa loob at mula sa itaas ay nakita niya ang napakabilis na pagkilos si Sukuna. Kaya sinunod niya kagad ang kanyang atake at direkta nang sinundan ang galaw ni Sukuna ngayon. Subalit bigla niyang itinigil ang pag-atake at medyo nagulat naman si Sukuna dito. Bigla namang nagtanong si Yuruzu na nagtataka ng wikang, "Teka, ano yun? Curse technique ba ng iyong vessel ang ginamit mo?" Nasagot naman ni Sukuna ng oo. Tanong naman ni Yuruzu na nasa na ba raw ang shrine o ang technique ni Sukuna. Nawika naman ni Sukuna ayaw raw niyang gamitin ang shrine. I don't know if ang shrine ba ay ang domain expansion ni Sukuna o ang shrine na itinutukoy ni Yuruzu ay baka ang pangalan talaga mismo ng curse technique ni Sukuna. So dito sa isipan ni Sukuna ay ayon sa kanya na para mapalubog daw talaga ang soul ni Megumi ay kailangan daw niyang paslangin si Tsumiki gamit lang ang Ten Shadows technique niya. At the same time ay mas mamamarkahan pa raw niya ang soul nito sa peklat ng pagpatay niya sa kanyang sariling kapatid. At sa ganyang paraan ay ang will daw ng soul ni Megumi ay mawawala na. Subalit nang marinig ni Yuruzu ang sagot ni Sukuna ng ayaw raw nitong gamitin ang shrine ay dito ay ginagalit naman ito ng gusto ni Yuruzu. Nuwikang isang kalokohan daw yan na nagloloko ba raw itong si Sukuna? Nagagalawin daw niya ang kanyang future wife gamit ang curse technique na hindi naman sa kanya kasi hindi raw yan ang mga kinks ni Yuruzu. Wika ni Yuruzu mga kaibigan. Na ang reaction naman ni Sukuna sa sinabi niya ni Yuruzu ay very relatable kasi ganyan din ang reaction ko. At dito ay makikita si Yuruzu unti-unting nababalutan ng isang uri ng armor na wika pa niya na sabing inaakala ba raw ni Sukuna nang matatalo siya nito without using the shrine. So base dyan ay masasabi kong malakas talaga si Yuruzu na napaka-confident pa nga niya na kaya niyang makipagsabayan kay Sukuna kahit gamitin pa nito ang shrine. After that ay sa sumunod na panel ay pinaliwanag naman ang curse technique ni Yuruzu. Ayon dito na ang curse technique ni Yuruzu construction sorcery ay may kakayahang mag-recreate ng object na alam niya. Pero limited naman ito sa iba pang unique curse tool. Dadag pa na after sa pagko-construct daw ni Yuruzu ng napakaraming weapons, si Yuruzu ay naging eksperto sa pagkikipaglaban at umabot siya sa isang konklusyon ng kanyang pagko-construct sa isang weapon na na-acquired niya na gagamitin niya ngayon. So sa pagko-construct at pagko-construct ni Yuruzu ay nakagawa siya ng isang weapon na kanyang gagamitin ngayon mga kaibigan at ito raw ay isa umanong liquid metal na nababago-bago ang form while mini-maintain pa rin ang physical properties nito sa pamamagitan ng semi-autonomous curse energy control o isang uri ng curse energy control na may independent function o nagpo-function independently. So base dyan, ang curse technique ni Yuruzu ay similar kay Mai Zenin pero parang maximum version nga lang ng technique ni Mai itong kay Yuruzu kasi tulad ni Mai na kayang gumawa ng extra bullet sa kanyang baril from nothing at kaya niya ring gumawa ng curse tool which is yung ibinigay niya kay Maki. Si Yuruzu naman on the other hand ay nakakagawa rin o nakaka-create ng mga object o weapons sa kung saan siya expert o may knowledge about sa certain weapon na yan. At during sa kanyang pagko-construct ay nakadevelop siya ng isang liquid metal na naiiba ang hugis o form nito. At the same time ay na-maintain pa rin ang physical properties at nagpa-function ito independently. Isang uri ng parang independent curse energy control. Dadag pa na nakadevelop din siya ng isang specialized flesh armor. Isang flesh armor na inspired sa iba't ibang parang biological creatures. At ito ang form na nakuha ni Yuruzu mga kaibigan. Isang flesh armor na yan na may capabilities or function ng iba't ibang biological inspiration na kinuhanan ni Yuruzu. And it seems na parang may form ito ng isang hybrid being na mix sa insekto at iba pang uri ng creatures na in-inspire niya sa pag-develop. Matapos niyan ay dito naman inactivate ni Sukuna ang hand sign sa pag-summon sa pinakamalakas na secret weapon ni Megumi noon, ang
general na si Mahoraga. Nawi ka pa ni Zuko ng saktong-sakto na raw ang moment na to para sa isang test drive. So parang nagiging seryoso na talaga ang labanan ngayon. At base sa nalaman natin mga kaibigan, ang Shikigami niyan ay hindi pa napapaamo. At once tinalo na rin ito ni Zuko na noon sa Shibuya gamit ang combination of attacks ni Zuko na pati na ang paggamit niya ng kanyang domain expansion. At alam naman natin kung gaano kalakas si Mahoraga dahil sa kanyang kakayahang mag-adapt sa kahit anong phenomena, kaya mabilis itong mag-regenerate at mag-adapt sa mga atake. Kaya napaka-challenging ito para kay Yuruzu at hindi niya pa alam kung ano ang kanyang makakaharap ngayon, kung anong klase ng halimaw yan. So matapos yan ay dito ay makikita din natin sa ibabaw ang 8-handled wheel na nagro-rotate sa likuran ni Mahoraga. At medyo curious lang ako mga kaibigan kung ano ang appearance ni Mahoraga dito. Dahil alam naman natin kakaibang appearance ng mga Shikigaming na isasamo ni Zuko na. At isa pa, unlike sa pagsamo ni Megumi noon ay may kitang ang buong katawan talaga ni Mahoraga, ang naisamon ay dito ay parang ang gulong lang ang nakikita natin. Kaya parang medyo kakaiba ito. Kaya may papasok lang ako na info dahil kung naaalala nyo pa na nung naisamo ni Megumi si Mahoraga noon, isinamo niya ito sa isang uri ng exorcism ritual kasama si Haruta. Kapalit din ang buhay ni Megumi noon dahil ayon doon na kung mapapatay si Mahoraga ng kabilang sa ritual, which is si Haruta ang kabilang sa ritual noon, ay si Megumi din ay mamamatay. Subalit dahil sa hindi magawa-gawa ni Harutang mapatay iyang si Mahoraga, in-avoid naman ang exorcism noon dahil isang outsider ang nakapatay kay Mahoraga na si Sukuna. Which means, parang in a sense ay di pa talaga natitame o napapaamo si Mahoraga dahil ni isa sa nagsamo nito na kabilang sa isang ritual ang nagawang tumalo sa kanya o nag-exercise sa kanya. Kaya dito ay masasabi kong parang isang exorcism ritual na naman ang gagawin ni Sukuna at maipo-force niya talagang mag-partake si Yuruzu dito. Which is ang tanong, ay kakayanin kaya ni Yuruzu ang Shikigaming tulad ni Mahoraga? Anyways, malalaman natin ang lahat ng yan sa susunod na chapter, which is why excited na ako kung magiging tama ba ang mga semi-prediction ko sa episode ngayon. So dyan muna natin tatapusin ang chapter mga kaibigan, at nga pala on break ang JJK next week. So walang new chapter sa susunod na linggo. Pero huwag kayong mag-alala dahil mag-upload din naman ako ng iba pang mga JJK topics. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video, can I get a like bilang suporta na rin, follow or subscribe para palagi yung maging updated sa mga latest nating uploads. Maraming salamat. At bago muna natin tapusin ang video, shoutout sessions muna tayo. And see you guys again on my next video. Jane!